Hello, Blessed Day Church. It is another day for all of us. Truly, God is good. Every day we get to see God's faithfulness. No matter where we are, who we are, and how's our situation, God will always be with us. For our on-site service attendees, here are the health protocols and church safety we need to keep in mind. Upon entering the building, it is a must to wear a face mask and a face shield. Please wear it for the rest of the service. Sanitize using alcohol provided as we enter the premises. There will be a temperature check at the receiving area. Please observe a physical distance of about 6 feet or 1.5 meters. For tithes and offering, there will be a designated drop box near the sanctuary entrance.
The communion for every first Sunday of the month will be self-service. Our friendly ushers will guide you along the way. By the end of the service, we can leave the building by row, starting from the back. We know that we miss being with each other inside the church, but we need to be mindful of these protocols for our safety. Greet each other without close contact. Giving a wave to say hi, a bow as a gesture of respect, or a big air hug. We care about your safety. Aside from the protocols we need to follow inside the sanctuary, we are also assuring you that the premises are being disinfected before and after every service. Stay safe and connected, everyone. Let us prepare our hearts to experience God's amazing presence as we celebrate through praise and worship. Also, let us have a receptive heart upon receiving God's message for all of us. God bless everyone. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1, reigning undefeated. Our God is overcome. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. There is no one like him. There is none at all. Alpha and Omega, resurrected Savior. Jesus is his name. Let me tell you about him. Palakpakan natin ang ating Panginoong dakila. Hallelujah! Praise your name, O God. Hallelujah! Hallelujah! Oh, the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah! Oh, hallelujah! 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 Oh, hallelujah! You know, church, marahil yung marami sa atin ngayon na nagpunta dito, may bitbit tayong worries. Marahil ilan sa atin takot, lalo na yung mga nasa online. But I would like to encourage you today, gamit ang isang talata mula sa Biblia. Sabi sa awit, 121, tumitingin ako sa mga bundok, saan kaya nanggagaling ang aking saklolo? Ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. Hindi niya papayagan na ikaw ay mabuwal. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Pakinggan mo ito. Ang nag-iingat sa mga taga-Israel ay hindi umiidlip o natutulog. Ang Panginoon ang nag-iingat sa iyo. Siya'y kasama mo upang ikaw ay patnubayan. Hindi makakasakit sa iyo ang init ng araw o ang liwanag ng buwan kung gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan. Pati ang buhay mo ay kanyang iingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo. Nasaan ka man, ngayon at magpakailanman. Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Aawitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Sasayaw sa saliw ng lawak ng iyong pagmamahal. Lulundag sa lalim ng kabutihan ng iyong hangarin. O ang lahat ng iyong mga anak magbabalik sa iyo, Ama. Hallelujah!
Palakpak natin ating mga kamay na ganito. Yun, kakalimutan ang nakaraan. Dilim ng kahapon, isa sa tabi na ating wakasan. Pagkat ang liwanag ng pag-ibig mo ay ilaw gabay sa pagbabalik ko. Aawitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Hey! Sasayaw sa saliw na lawak ng iyong pagmamahal. Lulundag sa lalim na kabutihan ng iyong hangarin. O ang lahat ng iyong mga anak magbabalik sa'yo, Ama. Ipag-iwan, hahayag ang kalayaan. Ipapalipin, hindi na muling magkapatihan. At sa bawat sulok ng buong mundo, ihahayag tanging pangalan mo. Aawitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Oh, sasayaw sa saliw na lawak ng iyong pagmamahal. Lulundag sa lalim na kabutihan ng iyong hangarin. O ang lahat ng iyong mga anak magbabalik sa'yo, Ama. Hey, hey! Ama, walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Ama, walang katulad, Ama, walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Ama, walang katulad ang pangako at pag-ibig na alay. Jesus, ikaw ang daan, tanging katotohanan at buhay. Lahat ay magagalak. Aawitin ang iyong katapatan at kadakilaan. Hey! Sasayaw! Sasayaw sa saliw na lawak ng iyong pagmamahal. Lulundag sa lalim na kabutihan ng iyong hangarin. O ang lahat ng iyong mga anak magbabalik sa'yo, Ama. Magbabalik sa'yo, Ama. Awitin natin. Magbabalik sa'yo, Ama. Magbabalik sa'yo, Ama. Magbabalik sa'yo, Ama. Magbabalik sa'yo, Ama. Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah! Oh, hallelujah! Pinupuri namin ang pangalan mo, Diyos. Dinadakila ka namin sa lugar na ito, Panginoon. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Napakasarap bigkasin ng mga salitang hallelujah. Dahil tuwing binibigkas namin sa aming mga labi, ang mga salita nito ay dinideklara namin ang papuri sa pangalan ng Diyos
na sa amin ay nagligtas. Diyos na gumawa ng langit at lupa. Diyos na may kontrol sa panahon. At Diyos pa rin kahit sa gitna ng pandemyang ito. Sa pangalan ng Panginoon, ang lahat ng kanyang anak ay umaasa. At sa pangalan na lamang ng Panginoon, magwawakas ang lahat ng bagay na ito. Kung kaya karapat-dapat, Panginoon, na purihin ka ng iyong mga anak. Karapat-dapat na sambitin ang mga salitang Hallelujah. Oh, Hallelujah. Purihin ang pangalan mo. Well, let's continue in the attitude of worship.
itinataas mga kamay sa dakilan namin, Diyos. Walang papantay sa iyong pagmamahal. Ikaw ang kailangan. Awitin natin ang sama-sama ang awitin ito. Purihin ka, Panginoon. Pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kay lalim, walang katulad. Pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kay lalim, walang katulad. Pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kay lalim, walang katulad. Pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kay lalim, walang katulad. Walang katulad ang pag-ibig mo, O Diyos. Walang katulad ang pag-ibig mo, Panginoon. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan na hindi na kulang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit
sa aking kalakasan. Ni minsan ay hindi nagkulang, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, hindi mangangamba sa piling mo. Kung bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang imposible, walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo, Ama. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. At kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad. Oh, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad, Ama. Walang katulad ang kabutihan mo, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Minsan papalakpakan muli natin ang ating Panginoon Diyos na buhay. Hallelujah. 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 O pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah. Dinadakila ka namin. Pinaparangalan ka namin sa lugar na ito, O Diyos. Hallelujah. O hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito, Panginoon. Ito ay malaking pribilehiyo para sa amin na kami ay umawit sa Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Panginoon, maraming salamat sa kapayapaan na nagmumula sa iyo sa gitna ng takot, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-asang nagmumula sa iyo
sa gitna ng pangamba, Panginoon. At patuloy kami na babalik sa lugar na ito upang ihayag na ang Diyos namin ang pinagmumulan ng lahat ng ligaya, ng lahat ng pag-asa na hindi na ibibigay ng mundong ito. Maraming salamat, Panginoon. And we pray, O God, that you anoint your servant, Panginoon, as he preach your word today, Panginoon. Marinig nawa ng aming mga tenga at ng aming mga puso, Panginoon, ang mga salita na nais mong marinig ng iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka ng iyong lahat ng nilikha, Panginoon. Ang lahat ng aming panalangin, papuri at pagsamba ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen at amen. Hallelujah! Amen. Are we blessed, church? Ang mga blessed po, pwede po bang muling pumalakpak kay Jesus? Sabi ko po, palakpak para kay Jesus. Amen. Hallelujah. So, this is the day that the Lord has made to each one of us. And we will gladden it dahil i-refresh po tayo ng Lord. Kanina lamang sa ating pag-awit, pagkanta, I believe na natutuwa po ang ating Panginoon. And the Lord accepted our worship as a burnt offering. Amen. So are we ready to listen to the Word of God? Amen. Sige po, tayo po ay muling yumuko muli at manalangin. Father God, once again, we're very much thankful and grateful, O God, dahil binigyan mo kami ng bagong araw, ng punong-puno ng pag-asa. And truly, Lord, you said in your Word, to those people who seek you diligently, we will find you. Kaya naniniwala po kami ang bawat isa sa online and on-site. Binigyan mo ng pusong uhaw para makinig sa iyong mga tinig, sa iyong mga salita. Pusong uhaw na tumatanggap ng iyong salita. Because we know and we do believe that a single of your word will fall into the ground. It will not return to you void, but you shall accomplish, O God. You will accomplish what you have sent it. Just hide me at your back, anoint my lips as I will preach your word. This all I pray in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, last Sunday I teach about the willpower. But today I'll be loving to share to you the if power. Ayan. Yan po yung aking isi-share. Ano po ba ang ating naiisip pagka naririnig, nababasa po natin yung two letters na if. Sa Tagalog, ang ibig pong sabihin kung. Kung. Kaya nga minsan meron no tayong nasasabi, no? Or naririnig, I would say, kung lalo na po ngayon, no? Sa ating present times, dahil talagang alam po natin yung grabe po ang impact ng social media sa atin. Kaya nga po, ang bawat tao merong cellphone. Tama po ba? No? Kaya nga, kung ikaw o what if na bibigyan ka ng pagkakataon to post something sa social media, sa internet, to make you famous, ano kaya ang ilalagay mo? Amen? So, kadalasan po, yan po ang iniisip no, ng maraming tao na kung sila'y bibigyan ng pagkakataon, sana no, ay maging popular yung kanilang ipopost. Kaya nga meron po akong natutuwa po ako pagka ako po ay nag-o-open ng social media. Isa po ito sa kinakatuwa ko at alam ko pong familiar din po kayo rito. I'll be showing to you a picture. Ayan po. Sino po siya? Siya po ay si Nusret Gox. Tama po ba yung kanyang So, saan po ba siya kilala? Siya po ay isang Turkish chef. Na kung saan ay pinapakita niya doon sa social media yung kanyang mga steak na napakasasarap kung paano niya hinihiwa. At pagdating may mga celebrity na pumupunta sa kanyang restaurant at ang endpoint po noon ay wiwisikan niya ng asin. At kilala nga siya ng Salt Babe. No? Kaya po, ang followers niya po ay kung maitatanong nyo, sa Instagram ay 29.6 million people.
Amen? Kaya naging famous po siya. Kaya yan po, no? Isa sa mga naging bunga nung kanyang pagpo-post. Amen? Pero ano po ba talaga ang meaning ng if? If means a condition, a requirement, or stipulation. I will say it again. If means condition, requirement, or stipulation. And to tell you, church, life is full of if. Kung, no? Yan po ang buhay po natin. At kung papansinin po natin yung when we spell out yung word na life, yung nasa gitna niya ay yung I and F. If. So meaning, no, life is centered on if and surrounded by if. Yan po ang buhay po natin. And you can spell life without if. Amen po ba? May mga kung po tayo or if. Sana. Ano po ba yung mga classic example po ng if po natin? Alam ko pong makaka-relate ang bawat isa. No, if I can bring back the past of my life, no, ang buhay ko sana ay hindi ganito. My life is not like this. Kung maibabalik ko sana, may mga ganun po tayo. Amen? But today, meron no tayong pag-aaralan sa Bible, no, na kung saan meron din po siyang nabanggit na if. Pero very powerful po itong if na ito. Meron po siyang tinanggap na himala sa ating Panginoon. And could you kindly open your Bibles, electronic Bible, in the book of Matthew chapter 8, verses 1 up to 4. And it tells us on that verses, when Jesus came down from the mountainside, large crowds followed him. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. And Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing. He said, be clean. Immediately he was cleansed of his leprosy. And verse 4, then Jesus said to him, see that you don't tell anyone, but go, show yourself to the priest and offer the gift Moses commanded as testimony to them. Alam ko po, na very common po or familiar na po tayo sa chapter na ito. And it talks about Jesus heals a man with leprosy. At kung ikaw ay Sunday schoolers, maybe na ituturo na ito. But I believe every time we listen, we study the Word of God, lagi hong may fresh revelation sa atin ng Panginoon. Can we say amen? Amen? At dito po, ang background po niyan, ito pong chapter 8, bago po dumating dyan sa chapter 8, si Jesus po ay nagtuturo sa kanyang mga disciples doon po sa mountain. At ang pamilyar po dyan yung Beatitudes, yung 8 Beatitudes. Yan po ang story niyan. Bago po bumaba si Jesus doon sa bundok. At kung papansinin din po natin, large crowd, sabi doon sa verse 1, sumusunod kay Jesus. So meaning, after na nagturo si Jesus doon sa nung 8 Beatitudes, no, yung Beatitudes natin, si Jesus po ikagyat na umalis. At ang pinuntahan niya po yung direksyon nitong leper, a man with leprosy. So meaning, hindi na-anticipate nung crowd na salubungin siya, kundi sumusunod sa kanya yung crowd. Doon sa direksyon na kung saan nandun po ang leper. At ito po ang sabi po sa atin ng binasa po nating sa scripture, meron daw isang a man with leprosy na merong courage na sinalubong po ang ating Panginoon. Amen? Kaya nga po dito makikita rin po natin, this passage records one of the most powerful, amazing miracles ever performed by Jesus. Yan po ay isa po sa maiko-consider natin na talaga pong powerful, amazing miracle na ginawa ng ating Panginoon. At alam niyo po ba, sa gospel, no? At ito po ay dalawa lamang po ang nasulat na napagaling ng ating Panginoon na mga lepers.
O a man with leprosy, yung 10, di ba, yung pinagaling ni Lord at siyam, nawala, yung isa lang ang bumalik, at ito po ang nasight. So 2 po yan. At ang ating pag-aaralan po ngayon, a man with leprosy, 2 Bible character po dyan, at ang ating Panginoong Jesus. And today, let's join, no? Jesus in his encounter with this leper. Ano po ba ang leprosy? It is a skin o ketong sa Tagalog. It is a skin disease and incurable disease during the Bible times. No, hindi po yan nagagamot. At yan sakit sa balat. At alam niyo po ba, ang word na leprosy was mentioned in the Bible 68 times in the Bible. 55 doon sa Old Testament and 13 sa New Testament. Today, we called ito pong leprosy. We called it Hansen's disease. Okay? And ito pong Hansen's disease o ang leprosy is caused by bacteria that attack your nervous system. At ito po ay isang, sabi nga po, ay isang dreadful disease. No? And it was discovered, bakit po Hansen, by G.A. Hansen, a Norwegian doctor, noong 1918. Doon po lang yan, sa kasalukuyang panahon po natin, doon po yan na-discover. Noong 1918 lang. At recently lang, mga 1980s lang nagkaroon ng gamot dyan. Amen? Kaya nga po, leprosy, pagka naririnig natin yan na itinuturo or binabasa po natin sa Bible, is a picture of sin nature. It is a picture of our sin nature. So ang leprosy po ay ito po ay nagre-represent din po ng kasalanan, ng ating kasalanan. And I'll be showing you a picture. Ayan po ay isang leper, ganyan po, no? Makikita po natin na ano po yan, isang sakit nga po sa balat na ang sabi po rito, may kakaiba po na talaga pong mabigat na pagdadaanan po ang isang tao pagka meron po siyang ketong. At ang effects po ng leprosy, una po sa pisikal. Sa singaw, magkakaroon po ng mga kakaibang marks sa balat. At sabi nga, matatakot ang taong nakakakita nito o makakakita. Dahil bukas po yung mga wounds. At doon po sa wounds na nakabukas, may kakaibang amoy, hindi po kaaya-aya na amoy. At ang darating po niyan, kakainin po yung laman ng isang tao. At sabi nga, natatanggal yung kilay at yung ibang mga body parts, no? At ang matindi pa po dyan, a leper would lose or loss of sensation. Nawawala yung pakiramdam niya. Hindi niya namamalayan kung ano na yung kinakain ng bakterya sa katawan niya. Minsan nalalaglag na lang po yung body parts niya, daliri, yan po, no? Sabi nga, ito po ay napakahirap na kalagayan ng isang tao. Amen? At sabi nga po rito, meron pong pag-aaral na minsan ang leper dahil sa sobrang tindi ng sakit, ayun po, kinakat niya po yung kanyang sarili dahil nga discouraged siya, no? At yung buto napuputol nang hindi niya po nararamdaman yung sakit. Being a leper was a horrible thing. Hindi po yan iisipin ng isang tao. Katulad din po ng kasalanan, sin is ugly. Amen po ba? Sin is ugly. Yan po ang isa pong effect sa physical at social. Lepers had to live outside the towns and colonies. So ang mga lepers po nung panahon po ng Bible times, hindi po sila pwedeng tumira. Kahit po sa mga recent time po natin, meron mo yung isang lugar, alam po sa part ng Palawan, dyan sila dinadala, kung saan naka-isolate po sila. Amen? So kailangan may distansya. Uso na sa kanila noon ang social distancing. Amen? Ngayon pa lang nauso sa atin yan. Sila kailangan may ilang meters. Talagang doon po sila nakatira sa labas ng town. Amen? Pati sa kanilang mga loved ones.
mga mahal sa buhay, kailangan ihiwalay sila. Amen? Kaya nga po, leprosy, it was also a socially isolating disease. Just listen to this. Sin also isolates. Diba tayo po, alam ko nakaka-relate po ang bawat isa, no? Nang tayo po ay hindi pa natin kilala si Jesus. Pagka tayo po ay nakakagawa ng mga kasalanan o namumuhay sa kasalanan, inihiwalay po natin yung ating sarili. Lumalayo tayo kay Lord. Amen? At pangatlo po, meron po yung emotional na epekto po. Because your disease, no, being a leper, their disease became their identity. Kung mga nakamarka na, ketongin to. Yun siya, yun ang pumapasok sa kanyang isip. Parang nung hindi pa natin nai-encounter si Jesus o hindi pa natin isinusuko ang buhay natin, whatever yung mga kasalanan, di ba? Ang isang lalaki, pagka siya po ay sabi nga, nag-i-engage sa mga premarital sex at may asawa, ang tawag sa kanya, babaero. At kung meron naman siyang involvement sa droga, alak, whatever na may addiction, ang tawag sa kanya, addict. Lasinggero, etc. Yun yung marka, di ba po? Kaya ang hirap eh. Ang tao po ay namumuhay sa kasalanan, may nakamarka sa kanya. Lalo ngayon, uso po yung online sabong-sabongero. Ayan, di ba po? Ganun po. So, marami pang iba. So, ang hirap po nito, emotionally, meron pong distress. At ito po, alam niyo po ba, during the Bible times, i-ring po yung bell. Na mga tao, pag may nakita po silang leper o ketongin at sasabihin, unclean, unclean, may madumi, may madumi. Lepers had no hope for healing and re-entering society. Kumbaga, yung kapanahunan po nila, wala nang pag-asa, walang lunas, at wala na silang iniisip pa makababalik sila sa pamilya nila o magiging kagamit-gamit sila kung saan sila nakapaloob na lipunan or society. Amen? And leprosy was an emotionally scaring disease. Nakakatakot po. And sin makes us or makes you unclean. Amen? Yan po ang bunga ng kasalanan. And spiritual, makikita po natin, yan po yung effects ng leprosy. Most people at the time viewed leprosy as God's punishment for their sin. O baka pag nakita hong may sakit na ketong or ketongin, ay dahil yan ay bunga ng kasalanan niya o ng kanyang mga mahal sa buhay, kaya siya nagkaroon ng ketong. At sabi ko nga po, wala pong cure. No cures in those days. At lahat ng hahawakan ng taong may ketong, i-consider din pong madumi. Amen? Kaya nga po siya po ay unclean. At same thing with our sin. Sin has a way of poisoning a person's entire life. Malalason po ang pagkatao ng isang taong nasa kasalanan. Baka maganda yung plano ng Diyos pero nasisira dahil po sa kasalanan. And it will poison your family and your relationship. Tama po ba? Dahil sa kasalanan po natin, minsan nandadamay siya ng ating pamilya, yung magandang relationship natin sa ating mga mahal sa buhay, mga taong nakapaligid, nasisira. Amen? And it will devastate and ruin everything it touches in your life. Masisira po ang lahat ng dadaanan po nito o aabutin ng kasalanan po ng isang tao. At ito po ang condition ng leper. Amen? He was physically suffering, socially isolated,
emotionally scared and spiritually abandoned. Napakahirap po. At yan din po ang bunga ng kasalanan sa isang tao. Amen? At makikita po natin for him what we learn on how he come to Jesus. Ano bang ginawa nitong leper para siya makapunta sa ating Panginoon? Despite of his present condition, mahirap na sitwasyon. Amen? Ang sabi po dyan sa verse 2, a man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Lord, kung gusto mo, ako ay gagaling, ako ay magiging malinis. Ano mang meron dyan sa leper or a man with leprosy? Amen. Katulad din po natin, no? Especially po pag tayo po ay merong mga shortcomings sa Lord or may nagagawang kasalanan. Kapatid, just listen to this. Instead of running away sa Panginoon, bumalik po tayo sa Panginoon. Lumapit po tayo sa Panginoon. Kasi katulad po nitong leper, ano po ang ginawa niya? He came to Jesus with confidence. We can come also to Jesus with confidence. Na kikilalanin po natin si Lord na isang mapagbiyayang Diyos. Diyos na mapagmahal. Amen po ba? Amen. Kaya nga po sabi po dyan sa scripture, sa Hebrews chapter 4 verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence. Say after me, with confidence. Kasi pag walang confidence, hindi tayo makakalapit sa Panginoon. Amen. Sin will push us away sa Panginoon. Kailangan mabago po yung ating isip, yung ating puso. Na yan ang karakter ng Diyos, mapagbiyaya. At ang sabi po niyan, so that we may receive mercy and find grace to help us in time of our need. Kailang minsan nakakalungkot po ang tao, pinipili niyang lumayo sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, napakaganda po niyan. Ang mahirap po, when we're living in sin, or people living in sin, guilt and shame can be powerful forces in their lives or in our lives. Yan ang gagamitin ng kaaway. Yung guilt and shame para hindi po tayo makabalik sa Panginoon. Worse is, the enemy will prevent us receiving the grace we needed. Nadidisib po tayo ng kaaway na mapagbiyaya ang Diyos sobra-sobra. His grace is enough for us. Para po malinis po tayo. Amen? Kaya nga po this leper come to Jesus, it was not allowed, prohibited, bawal. Pero ito po, meron pong confidence na lumapit sa ating Panginoon. Bakit kaya? Kasi some Bible scholars tells us, ito pong leper, nang nangangaral si Jesus ng beatitude sa mountain, nag-i-echo. At sabi po ng mga Bible scholars, kasi po yung mga nakapunta ng Israel, meron daw itong bato na kung saan ito po ay nakatira itong leper, nakasya lang ang kanyang katawan, pero habang nangangaral si Jesus, naririnig niya yung beatitudes, blessed are the poor in spirit. Amen. For theirs is the kingdom of God. Blessed is the poor in the spirit. For there is the kingdom of God. Naririnig niya to. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Naririnig niya to. Ito yung kailangan niya. Amen. That's the time bumalik yung kanyang confidence. Kaya pre-plan na rin po ng Lord na katagpuin siya doon sa lugar na yon. Amen? And the leper broke social conventions and the law in attempt to get help. Kailangan niya ng tulong.
Kung ano man yung pamantayan ng tao, binrake niya yun. Ang alam niya, ito yung naririnig niyang Jesus na nangangara, nagbibigay ng sermon sa mountain, at ito yung nagbalik sa kanya ng pag-asa. Kaya siya nagkaroon ng lakas, ng loob, na lumapit sa ating Panginoon. Just like the leper, we can come to Jesus just as we are. Ano ba ang present situation mo? Kapatid, just as we are, we can come to Jesus. Kung yung mga taong sa paligid, hindi ka na pinapaniwalaan, just as we are, we can come to Jesus this moment. Amen? Sa totoo lang ho, kay Jesus mo lang makukuha ang totoong halaga ng buhay mo. Can we say amen? Pwede po ba nating palakpakan po ang Panginoon? Amen? At ang importante po, bukod sa conflict, we can come to Jesus with desperation. Ito po yung kailangan po natin. Sometimes in our lives, dahil po sa dami ng mga challenges, problema, o minsan, yun nga po, may mga bagay po tayong hindi mabitawan, especially sa kasalanan. Imbis na lalapit tayo na tayo po ay very desperate na sa tulong ng Diyos, nag-harden pa po ang heart ng isang tao. Amen? Kaya nga po, meron pong isa pang kwento sa Bible. Ito po yung 12 years na inaagasan ng dugo. 12 years. Ang sabi po rito, yung babaeng ito, wala na rin lunas. Pero sabi po dyan, when she heard about Jesus, first encounter niya po sa Lord, narinig niya lang, parang ganito po, yung mga pinag-uusapan po natin na pwedeng gawin ng Lord, naririnig niya lang eh. Jesus, she came out behind in the crowd and touches his cloak. Marami rin pong taong sumusunod. Pwede magdahilan yung babae, 12 years na nga akong walang kagalingan. Naubos na yung yaman niya, sabi ng Bible. Hopeless situation. May crowd. Umaharang. Pero ang sabi po dyan, and touch his cloak. Desperado. Pag desperado ka palang ma-encounter ka ni Lord, gagawa ka ng paraan. Can we say amen? Kaya ang sabi po dyan sa 28, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Kung maahawakan ko lang kahit yung damit, gagaling ako. Grabe po yung expectation. Itong babaeng ito, ano po sabi ng Bible? In-honor po yung kanyang expectation kay Jesus. Immediately, say after me, immediately, her bleeding stopped. And she felt in her body that she was freed from her suffering. That moment, pinagaling po siya ng Panginoon. Amen. In-honor ni Lord yung kanyang faith, yung kanyang expectation. And I will ask you a question, church. Sa sitwasyon mo ba sa buhay, meron pa rin po ba tayong malaking expectation kay Lord? Yung mga imposibleng bagay sa buhay mo, kaya niyang gawing posible sa mga oras na ito. Can we say amen? Amen. Pumalakpak po ang bawat isa sa Panginoon. But, lot of people, amen, will say, when they get better, they say that they will get with Jesus. Lalo na po pag mayroong mga problema sa pamilya, no? O whatever yung inaayos. Lalapit lang ako kay Lord pagkaayos na ako. Ayoko munang pumunta dyan sa church. Amen. But you will never will get better on your own. Hindi po tayo hindi bubuti ang lagay po natin o ang buhay natin kung sa sariling lakas lang po natin. Bubuti lang, gaganda lang po pagka ipinagkatiwala natin sa ating Panginoong Yesus. And when you allow Jesus to step in,
Doon po, sa lahat ng area ng buhay mo. Doon gaganda, doon bubuti ang sitwasyon po natin. Can we say amen? Amen? Kaya nga po ito po, makita po natin, sabi rin po nung ng leper, no? This leper approached Jesus with this sickness and desperation. May sakit siya. Desperado. He just come to Jesus as he had faith with Jesus. Kung ano siya, yun lang po yung nilapit niya kay Lord. Amen? Kaya nga po, makita po natin dito, isa pa hong meron sa kanya, sabi po doon sa binasa po natin dyan, doon sa kanina po, ay lumuhod. Lumuhod kay Jesus. Falling down on both knees. Ibig pong tanda po ito ng pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Out of desperation. Iba sa buhay din po natin, pag talagang alam natin, wala nang solusyon, nandun ka na doon sa point na wala ka nang magagawa. Sometimes, yun po yung turning point sa buhay po natin, talaga naman pong lumuluhod tayo sa Panginoon. Pero ang maganda po, hindi lamang sa mga ganong pagkakataon, sa araw-araw ng buhay natin, pinagpapala tayo ng Panginoon, all is well, dapat lagi po tayong nakaluhod sa Panginoon. Can we say amen? Amen? Kaya nga po, ang taong nakaluhod sa presence ni Lord ay kayang-kayang tumayo sa anumang problema. Amen? Iluluhod mo lang yan sa Panginoon. You will seek God desperately. At makikita po natin yung difference po. Amen? Be desperate enough to seek the help of God. Ito yung meron po yung leper, tsaka yung pong inaagasan ng dugo. Desperado sila. Amen? Be desperate enough to rely on God. Hindi sa tao, hindi yung kung ano yung meron, kundi kay Lord. Amen? Kaya nga po, magkakaroon ka ng lakas, magkaroon po tayo ng lakas. Pa rin, no, napiliin natin at gawin ang tama. Ano po yun? Let us seek God with desperation. Can we say amen? Kasi po pag nawala na po yun, sometimes we caught unaware na nagre-rely na po tayo on our own strength. Nagiging prideful po tayo. At hindi po nakakakilos ang Diyos sa buhay po natin o nahihirapan pong kumilos si Lord sa buhay po natin. Amen? At katulad din po ng leper, we can come to Jesus with faith. Amen? Ano po yan? Sabi po niya sa verse 23. Ayan na naman po, another po na meron pong if. Pakiclick kuya. Ang sabi po dyan, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Ano po ang meron dyan? Yan po yung Jesus heals a boy possessed by an impure spirit. Yung inaalilina ng masamang spirito, yung kanyang mga disciples, hindi po mapaalis. At ito po ay merong sakit itong, ang nangyayari po rito dahil po inaalilihinan ng bad spirit, sinasaktan niya yung kanyang sarili. Amen? At nadatnan po ni Jesus na hindi kaya pagalingin ng kanyang mga disciples. At sabi nung tatay, if you can, kay Lord, sabi po ni Jesus, kasi sabi niya, kung kaya mo, Lord, mapapagaling mo ang anak ko. Ang sabi naman ni Jesus, if you can, tapos yan po ang sinabi ni Jesus, everything is possible, amen, for one who believes. Kaya yung tatay po nung bata, sabi po, immediately the boy's father exclaimed, binago niya po. Kasi binalik ni Jesus ang tanong, sabi niya, I do believe, help me overcome my unbelief. Amen? Yan po ang gusto po sa atin ng Lord. Na ma-overcome din po natin yung mga unbelief po natin. And the story tells us, gumaling po yang bata, walang makapagpagaling. Amen? Kaya nga po,
Sabi rin po ng leper, if you are willing, you can make me clean. Amen. Jesus responds to his if, filled with compassion. Jesus is moved by the leper's faith. Ganun po pala, pagka nakikita po ng Lord na yung faith po natin ay activated, doon po gumagalaw ang Diyos sa buhay po natin. At ito pong leper, hindi po siya nag-doubt sa power and ability ni Lord. Napagalingin siya, linisin siya. Amen? And same thing like what I've said, na narinig lamang niya yung patungkol kay Jesus, na nagpapagaling ito ng mga sakit at karamdaman. Amen? Church, we can come to Jesus with faith, knowing that He is in charge in our lives, in our situation. Sa umagang ito, ang hinahanap lamang po sa atin ng Panginoon, yung pananampalataya po natin. Nag-work pa rin ba yung faith natin, yung mga salita ng Lord? Determinado ba tayo na talagang yung bawat salita niya, yakap-yakap mo? Kapatid, huwag kang mag-give up. Bakit po? Yung mga mahal mo sa buhay, yung mga taong nakapaligid sa iyo, hindi aksidenteng ikinunik ka dyan ng Lord. Sa totoo lang po, may mga pagkakataon sa buhay po natin, yung mga taong yan, titingnan po nila kung anong klaseng pananampalataya na meron po tayo. And God called you to comfort the brokenhearted. Kung ikaw, buhay na buhay yung pananampalataya mo, pwedeng-pwede tayong gamitin ng Lord para i-comfort yung mga taong nawawala na ng pag-asa. Pwedeng-pwede kang gamitin ng Lord to speak healing sa mga taong may sakit at karamdaman. Doon sa mga taong hindi naaalis sa bisyo. Because of your faith, God can use you to set them free. Can we say amen? And our faith is not just for us. Allow others to borrow your faith. Hayaan mong makita nila na ikaw kahit may pinagdadaanan ka, mahirap ang sitwasyon mo, nananatili kang nananampalataya kay Jesus. Can we say amen? And your faith can make others keep moving on. Ito pala ang aking nanay, itong aking tatay. Grabe yung faith sa Lord. Grabe yung panghawak, yakap sa salita ng Panginoon. Itong aking kumpare. Itong aking kaopisina. And through your faith, makakamove on din po sila. Can we say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? And like the leper, we don't demand sa Lord, but we beg. Lord, desperado po kami, Lord. We're desperately seeking your mercy, your grace, your power in our lives. Kapatid, don't give up. Be bold and courageous sa paglapit mo sa Panginoon. Amen? At ito pong leper, meron po siyang determined faith. Amen? Hallelujah. At ano po ang naging response ni Jesus? Because of his determined faith with desperation sa kanyang paglapit. Sa kanyang confidence sa paglapit sa Lord, ito po ang ibinalik sa kanya ng Panginoon. How Jesus respond to this leper? Ang sabi po diyan, sa Matthew 8 verse 3, Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean. Immediately, he was cleansed on his leprosy. Amen? Makita po natin, kaagad-agad, pinagaling siya ng Panginoon. At meron pong aksyon ng Panginoon, hinipo po siya. Amen? Bakit kaya? Because Jesus cares.
Mararamdaman mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Kung gaano ka kinikare ng Panginoon. If you feel the manifest presence of God in your lives. Yung mga tao sa paligid mo, hindi ka na naiintindihan. Pero paglapit mo kay Lord, nararamdaman mo yung touch ng Lord. And through then, nako-comfort po tayo. Can we say amen? Jesus was moved with compassion para sa leper na ito. Nakikipag-sympathize po ang ating Panginoon sa mga sitwasyon po natin. Ito sa horrible condition niya, nandyan ang Lord. Iniwanan na to ng mga tao, pero ang Diyos, si Jesus lang ang naiwan. He felt the agony. Yung sobrang lungkot ng taong ito, nandyan ang Panginoon. And same thing with us. And the Lord is telling to us also, we are to love our neighbors, people around us, and have also compassion to those hurting people. Kung paano yung ginawa ni Lord sa leper, yan din po ang gusto ni Lord. Hinahamon ni Lord yung pananampalataya po natin. Na tayo'y magkaroon po ng real concern sa mga taong ito. Amen. At filled with compassion, Jesus reached out His hand and touched this man. And same thing with us. Kahit ganumang kalaking kasalanan yan, kapatid, sa paglapit mo kay Jesus, hihipuin niya yung mga bagay na hindi mo kayang i-let go. Lalaya ka dyan ngayong umaga. Can we say amen? Because Jesus cares. Jesus will never drive you away. Hindi ka itutulak ng Lord. Nandyan lagi ang kanyang arms, open arms para yakapin ka, kapatid. Magdidesisyon ka lang. Amen? Why? Because Jesus relates. Alam niya, bilang mga tao, mahina po tayo. May kahinaan po tayo. Amen? Pero yung kahinaan mong yan, kapatid, kung ikaw ay magdidesisyon na ipagkatiwalang lahat yan sa Lord, kapatid, merong mababago sa buhay mo at sa buhay ko. Can we say amen? Amen? Tingnan po natin ito. Tinatch po ni Lord itong leper. So meaning, dinideclare niya in public that he himself ceremonially unclean. Madumi siya sa mata ng tao. At in-expose niya yung kanyang sarili sa isang incurable disease. But Jesus don't mind kung ano ang sasabihin ng tao. Ang importante, maiparamdam niya yung care, yung love niya dito po sa leper na ito. Amen? At imbis na ang ating Panginoon ay magkasakit, ano po ang nangyari? Gumaling po ito pong leper. Na-transfer yung power ni Lord doon sa leper. Can we say amen? Ganyan po yung kapangyarihan ng hipo ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga po, hindi kayang higitan ni numan ang love ni Lord sa iyo. Can we say amen? Amen? Kaya nga po, Jesus is willing to touch those who had been rejected, abandoned, and forgotten. Kung ikaw yung nasa sitwasyong ito, willing kang i-touch ni Lord sa umaging ito. Ang tanong, willing ka bang magpahipo sa Panginoon? Magsabi ng amen. Because the touch of Jesus, the touch that transforms lives. And lastly, like what I've said, Jesus heals. Amen. Ang sabi po rito, then Jesus said to him, see, don't tell anyone, but go yourselves to the priests and offer the gift Moses commanded as testimony to them. Alam nyo, ang Diyos pagka nagpapagaling, kinukumpleto niya. Amen. That moment, sinabi po yan ni Jesus dahil po ang mga priests ang mag-authenticate o talagang magaling na itong
may ketong. Kaya sabi kasi sa law ni Moses, kailangan i-present ng isang taong may ketong na siya po ay gumagaling na at ibabalidate po ito. Kaya ito po, sabi ni Jesus, pumunta ka na roon. Ibig sabihin, kumpleto po yung healing. Amen. So meaning po, makita po natin dito, completely cured po siya. That leper not only felt the difference, but he could see the difference. Iba na. Iba na siya. And that leper was given a brand new life. That very moment, instant, nabago po yung buhay niya. And same thing with us. When we have our encounter with the Lord. Nung moment na isinuko mo ang buhay mo kay Lord, yun po yung turning point ng buhay natin. Naranasan natin, nakita po natin na meron pong binago ang Panginoon sa buhay po natin. Can we say amen? Amen. Physical and spiritual healing takes place. Amen. Kaya nga po, ito po yung nagagawa ng hipo ng Diyos sa buhay po natin. Jesus gave him a new heart. May bago ng puso itong leper. New hope. New mind. May bago na po siyang isip. Direction and purpose in life, meron siya. Why? Because Jesus heals. Jesus heals. Amen. Just as Jesus was willing to heal this man from his leprosy, He is willing to heal us physically, mentally, emotionally, and spiritually. Amen? Kaya nga po, sa araw na ito, naniniwala ka bang sa bawat area ng buhay mo, kaya kang pagalingin ng Panginoon? Magsabi ka ng Amen. Sakit at karamdaman, sino pong naniniwalang pagagalingin niya ng Panginoon? Magsabi ka ng Amen. Sugat sa iyong puso, kayang i-heal ng Lord. Magsabi ka ng Amen. Bisyo, anumang addiction, lalaya ka. Pagagalingin ka ng Lord. Amen. Anumang laki ng kasalanan, lilinisin niya ng Diyos sa umagang ito. Your sins remembered no more. Hallelujah. Maling relasyon, iaayos siya ng Panginoon. Amen. Wala ka bang lakas? Nabitawan na mga ito. Wala ka bang kapangyarihan na para mabago? All you need to do, just allow yourselves to the Lord. And lapit ka kay Lord sa mga oras na ito at hayaan mong hipuin ng Diyos dyan sa area ng buhay mo ang kailangan mong kagalingan. If you are that person, pwede ka bang tumayo? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Just close your eyes. Hallelujah. The Lord is not yet finished. Just be humble. Kung paano yung ginawa ng leper, ito po yung gusto ni Lord na kung paano mo rin mararamdaman, mararanasan ang pagtugon ng Diyos on how He will respond to you. Come to Him in desperation. Come to Him with confidence and come to Him with determined faith. Hallelujah. Kapatid, this is your moment. Hallelujah. Alam ni Lord lahat yan. Just speak to Him right now. You can cry to God. Oh, hallelujah. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you.
Kapatid, ang sabi ng leper kay Jesus, hindi ko kaya pero kung gusto mo, kayang-kaya mo. That very moment, gumaling po itong ketongin. Sa oras na ito, gagaling ka kung gusto mo. Could you kindly raise your hands before to God and I will pray for you. Hallelujah. Jesus will make you useful once again. Hallelujah. Magiging kagamit-gamit siyang buhay mo kay Lord. Hallelujah. 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 Lord, in the name of Jesus, truly, Lord, we believe, O God, Ikaw po ang Diyos na meron pong kakayanan at kapangyarihan na magpagaling ng anumang sakit at karamdaman. Kaya ang dalangin ko po, Panginoon, Lord, sa mga taong nangangailangan, sa mga anak mong narito, nakikinig sa online, Panginoon, that they are in a hopeless situation. Lord, the doctor tell them, so God, that they have an incurable disease. And even, Lord, kung hindi man sila ang kanilang mga mahal sa buhay kakilala, today, Lord, we believe, O God, that your word, your promises is irreversible. Pag sinabi mong gagaling po kami, gagaling kami, Panginoon. Lord, you are willing to touch every body, every physical body of your people. Kaya maraming salamat, Lord. Nagta-transfer po ang kapangyarihan mong nagpapagaling sa anumang sakit at karamdaman. In the name of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus. At marami rin pong salamat sa meron pong mga sakit sa puso, O Diyos, hurt in their hearts, O God, pain in their hearts, O God. Today, we believe that you are touching that pain, that hurts, O God. Maraming salamat. We declared, O God, that they are healed. We are healed in the name of Jesus. Maraming salamat. Pinapalitan mo po ng bagong puso ang iyong mga anak, pusong nagmamahal, pusong nagpapatawad. At marami rin pong salamat, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, that they're, Lord, losing their hope, O God, because of this addiction, this sin, O God. Today, we believe, as we believe in your word, that you are willing, Lord, na palayain ang mga anak mo sa mga addiction at magpatawad sa anumang laki ng kasalanan. Maraming salamat, Lord, that they are forgiven, that they are free in the name of Jesus. Sige po, magpasalamat tayo sa Panginoon. That is yours. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, I believe in you. Oh, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. I will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Jesus, I believe in you. Oh, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Hallelujah. Come on, let us give Him thanks. Hallelujah. 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 For the last time, kung meron ho kayong pangangailangan, pwede nyo po bang muling itaas ang iyong kamay? Hallelujah. Sige po. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na buhay, Panginoon, na nag-uumapoy sa aming mga puso, na meron po kaming Diyos na nagkikare sa amin, nakaka-relate po sa amin. Diyos na sobrang magmahal. Kaya Lord, anuman ang pangangailangan ng iyong mga anak, Lord, we believe that you will supply all their needs according to your glorious riches
Lord, financially, i-bless mo po ang iyong mga anak. And even, Lord, ang kanilang mga dreams and plans, O God, i-prosper mong lahat ito. And Lord, as we depart this place, Panginoon, dala-dala po namin yung tagumpay. And as we give also our tithes and offering, salamat, Panginoon, that you are touching our hearts. The tithes is for you, O God. At Lord, alam po namin, Lord, bukas po ang langit. Bukas po ang bintana ng kalangitan para ibuhos mo ang masaganang pagpapala sa iyong mga anak. Lord, we thank you for a cheerful heart, O God, and we believe, O God, that you love a cheerful giver. Bless us, bless each one of us. This all I pray. In Jesus' name, amen and amen. God bless you all po. By God's grace and provision, Church of God Olongapo continues to operate both online and on-site. If you desire to be a part of God's move in reaching more souls for His kingdom, let's faithfully give our tithes and offering. God said in Proverbs 3 verse 9 to 10, "Honor the Lord by giving Him the first part of all your income, and He will fill your barns with wheat and barley, and overflow your wine vats with the finest wines." Giving is not an obligation, but if you are willing, you may do so through the following.